Magandang araw, pagbati sa ating lahat. Narito ang ulat ng pangkatatlo tungkol sa paksang kasunduang pangkapayapaan ng pamahalaan at mga Pilipinong Muslim. Bago ang lahat, ako si Ginoong Rean at narito ang aming inihandang layunin at balangkas para sa araling ito. Ang mga ito ang magsisilbing gabay upang lubos mong maunawaan ang mga susunod na talakayan. Layunin? Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang maunawaan ang pinagmulan at konteksto ng sigalot sa Mindanao, makilala at maipaliwanag ang tatlong pangunahing kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga Pilipinong Muslim, masuri ang naging epekto at kahalagahan ng peace agreement sa kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. At para sa balangkas ng araling ito, una, pinagmulan at konteksto ng sigalot sa Mindanao. Ikalawa, tatlong pangunahing kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga Pilipinong Muslim. Ikatlo, pagsusuri sa epekto at kahalagahan ng mga peace agreements. Ngayon ay dadako na tayo sa ating panimulang talakayan. Magandang araw, ako po si Aaron J. Karurukan. Bago natin malaman ang mga sigalot na nangyari sa Mindanao, narito muna ang kapirasong kasaysayan ng Mindanao bago ang sigalot na naganap dito. Bago ang sigalot sa Mindanao, matagal na itong rehiyong may sariling pamahalaan, kultura at relihiyon na iba mula sa Luzon at Visayas. Nandiyan ang mga lumad at mga sultanato ng Sulu at Maguindanao na may sariling batas at pamamahala na hindi lubos na sakop ng mga Kastila. Sa panahon ng Amerikano at Republika ng Pilipinas, nagbago ang pagmamayari ng lupa at komposisyon ng populasyon dahil sa mga batas at malakihang paglipat ng mga tao mula sa Luzon at Visayas. May mga pagbabagong naging mahalaga ring konteksto sa pagsiklab ng sigalot sa rehiyon. Ako po si Pauline Idimaranan at sa paksang ito ay aking ipapaliwanag ang dahilan ng hidwaan. Una, ang issue sa lupa at teritoryo. Bago pa man dumami ang mga bagong naninirahan mula Luzon at Visayas, matagal nang nakatira sa Mindanao ang mga Moro at Lumad. Pero dahil sa mga programang resettlement noon, marami sa kanilang lupang ninuno ang unti-unting napunta sa iba. Nagdulot ito ng malalim na sama ng loob at pakiramdam na nawalan sila ng karapatan sa sarili nilang lupain. Pangalawa, ang malaking pagkakaiba sa kultura at relihiyon. Higit na nakabatay sa mga Islam ang pamumuhay ng mga Moro at madalas hindi ito lubos na naunawaan ng sentral na pamahalaan. Dahil dito, nakaranas sila ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay sa mga polisiya na lalo pang nagpalala ng hindi pagkakaunawaan. Pangatlo, ang hindi pantay na pag-unlad. Bagamat mayaman sa likas na yaman ang Mindanao, maraming lugar dito ang nanatiling mahirap at kulang sa serbisyong pampubliko. Ito ay nagdulot ng pakiramdam na napapabayaan at hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ng pamahalaan. Sa kabuuan, ang hidwaan sa Mindanao ay nag-ugat sa tatlong pangunahing dahilan. Una, pagkawala ng lupang nuno. Pangalawa, malalim na pagkakaiba sa kultura at relihiyon. At pangatlo, ang hindi pantay na pag-unlad. Ang mga problemang ito ay nagbigay daan sa matagal na tensyon at humubog sa kasaysayan ng sigalot sa rehiyon. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang MILF or Mindoro Islamic Liberation Front. Una, ano ang pinagkaiba nila sa MNLF at MILF? So, ito lang po yan. Kapag MNLF po, ang pinaglalaban nila ay ang mga karapatan nila at mga ari-arian nila sa Mindanao bilang Muslim. Kapag MILF po, ang pinaglalaban nila ay i-preserve or panatilihing buhay ang kultura ng mga Muslim sa Mindanao. Paano po sila nabuo? Noong panahon ng 1976, ang MNLF po ay pumirma ng kasunduan ng kapayapaan sa gobyerno ng Pilipinas o tinatawag na Tripoli Agreement by Marcos Sr. bilang presidente noong panahon na yon.
Nangako si Marcos na gagawing autonomy or para magiging independent ang mga mamamayang Muslim sa kanilang gobyerno sa Mindanao. Binigyan niya ng karapatan ng ilang probinsya pero hindi ito nasunod. Yun ang dahilan kung bakit nabuo ang MILF. Pangalawang dahilan, ang MILF ay nabuo dahil naniniwala na ang MNLF ay masyadong nakapokus sa politikang aspeto ng kanilang pinaglalaban. Ang MILF nga po ay gusto nilang panitilihin ang kultura ng Muslim sa kanilang henerasyon. So pag-usapan natin si Hashim Salamat. Siya po ang pinakatumayong pinuno ng MILF. Si Hashim Salamat po ay dating isa sa pinakamatataas na rango ng mga miyembro ng MNLF. Siya po ay humiwalay dahil nga sa kanyang ideolohiya na naiiba sa kanila. Ngayon, ang ideolohiya ni Hashim Salamat ay nagmula dahil sa kanyang natutunan sa Middle East. Si Hashim Salamat po ay naniniwala na dapat ang Islam o ang relihiyon ng Muslim ay dapat itinuturo upang mapanatili ito sa mga susunod pang henerasyon. Yun po ang isa sa pinakamalaking layunin ng MILF, ang mapanatili ang Islam sa kanila at protektahan ang kanilang mga nasasakupan. 3 pangunahing kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga Pilipinong Muslim. Magandang araw! Sa paksang ito, ipapaliwanag ko ang Tripoli Agreement ng 1976. Ang Tripoli Agreement ay nilagdaan noong Disyembre 23, 1976 sa Tripoli, Libya ni Carmelo Z. Barbero ng Pilipinas at ni Nur Miswari ng MNLF o Moro National Liberation Front. Talaga maganda ang tingin ng MNLF sa gobyerno ng Pilipinas dahil biktima sila ng diskriminasyon, mababang representasyon sa gobyerno at pagkawala ng sarili nilang mga lupain. Martial law ang naging gasolina sa apoy ng galit ng mga Moro dahil sila ay inaabuso at nilalabag ang karapatang pantao sa pamamagitan ng pananakot sa pag-alis sa kanilang mga sariling lupain. At dito nagsimula ang pagkabuo ng MNLF noong 1972. Ang layunin ng Tripoli Agreement ay 3. Una, bigyan sila ng autonomong pamamahala. Pag sinabi natin autonomong pamamahala, ito ay independent na sariling pamamahala sa isang lugar. Sa kontekstong ito, ito ay sa mga Moro na pinaglaban ng MNLF. Pangalawa, magtayo o magtatag ng mga komite sa lokal at pandaigdigan upang maipatupad ang kasunduang ito o para sa awareness ng buong mundo. Kaya dapat hindi lang ito alam ng lokal, dapat din ay sa pandaigdigang konteksto. At huli, itigil na ang pagtatalo ng gobyerno at ng MNLF dahil sa mga natural resources at lupa. Una sa nilalaman ng kasunduan na ito ay ang istruktura ng otonomiya o ito yung mga sakop at kung ano ang nakapaloob sa pamamahala o magiging pamahalaan ng autonomong rehiyon na ito. Una, kikilalanin ang 13 lugar sa Pilipinas bilang sakop ng otonomiyang ito. Ang 13 lugar na iyon ay ang Basilan, Sultan Kudarat, Sulu, Palawan, Maguindanao, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Davao del Sur, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, South Cotabato, at North Cotabato. Ay gagawa sila ng Legislative Assembly at Executive Council. O ito ang Legislative Assembly, sila yung mga tagagawa ng batas. At ang Executive Council, sila ang magpapatupad ng mga batas na ginawa ng Legislative Assembly. Pangatlo, sila ay gagawa raw ng sariling korte, sabi sa kasunduan. O magkakaroon sila ng sariling korte
under ng Sharia law. Ano ang Sharia law? Ang Sharia law ay nakabase sa kanilang banal na aklat, which is ang Quran. Doon na ibabase ang korte na kanilang itatayo o itatag. Pang-apat, napag-usapan nila at napagkasunduan na magtatayo daw ng Islamic Bank. Ngunit, hindi ito natuloy. Panglima, ang mga natural resources ay mapupunta pa rin sa central government o gobyerno ng Pilipinas. Ngunit magkakaroon ng makatarungang bahagi ang autonomong rehiyon sa mga yaman na ito. Pang-anim, magkakaroon ng pangrehiyon na seguridad o ito yung kanilang parang armed forces para sa seguridad ng kanilang lupain in case magkaroon na naman ng pagkuha sa kanilang sariling mga lupain. At huli, pag-uusapan ang integrasyon ng miyembro ng nasabi ko kanina na sandatahang lakas ng autonomong rehiyon sa AFP at sa militar ng Pilipinas in general. Halagahan ng Tripoli Agreement ay nabigyan ng kapayapaan na pagtatalo sa pagitan ng gobyerno at mga Moro. Nagkaroon ng panimulang kasunduan sa pagbibigay ng autonomiya sa mga Moro dahil hindi pa ito yung final. Nakapagtatag ng mga komite sa lokal at pandaigdigang implementasyon ng kasunduan, yung kanina, yung sa Joint Committee at Mixed Committee. Malaya na ang mga taong naapektado ng labanan na lumabas na walang takot sa mga panghaharang ng militar. Ito yung sinasabi ko kanina, yung sa paglaya, yung ibinalik ang kalayaan sa paggalaw at pagkupulo. At huli, malaya na rin silang makakapagsabi ng kanilang mga hinaing o protesta nang hindi nga naman natatakot sa mga militar. Ang huling bahagi ng Tripoli Agreement ay ang pagkakasundo at paglaya. Dito sinasabi sa nilalaman na ititigil na ang labanan ng gobyerno at ng MNLF dahil sa kanilang conflict o dahil dun sa lupa. Ititigil na ang labanan para sa mga tao, para sila ay makalaya. Pangalawa ay bibigyan ng amnesty ang mga miyembro ng MNLF o yung mga nakipaglaban sa gobyerno. Kumbaga dito yung kakalimutan ng gobyerno ng Pilipinas na nakipaglaban sila dahil nakipaglaban sila. Yun. Pangatlo, ipapalayain ng mga political prisoners. Pang-apat, hayaang makauwi ang mga refugee o yung mga napilitang lumipat dahil apektado sila ng conflict, naipit sila sa gitna ng labanan. And huli, ibalik ang kalayaan sa paggalaw at pagpupulong. Dito, ang layunin ng parte na ito ay para makabalik ang mga tao sa kanilang dating pamumuhay. Yung makakalabas sila at makakapagtinda at iba pang ginagawa ng mga tao sa normal na araw para nang hindi natatakot sa mga armadong militar. Magandang araw. Ako po si Gabriel Ponanticuando at sa paksang ito, ipapaliwanag ko ang Final Peace Agreement 1996. Ang 1996 Final Peace Agreement ay ang kasunduang nilagdaan ng pamahalaan at MNLF na nagwakas sa armadong tunggalian sa pamamagitan ng integrasyon ng mga rebelde sa sandatahang lakas at pagpapalawak ng mga otonomiya ng ARMM upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ang layunin nito ay ganap na pagpapatupad ng mga probisyon ng Tripoli Agreement sa ilalim ng Administrasyong Ramos. Sunod ay ang pagbuo ng ARMM. Formal na itinatag at pinalakas ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Nur Misuari ay naging gobernador nito. Ang kahalagahan nito ay tinapos nito ang armadong pakikibaka ng MNLF at ang mga miyembro nito ay inintegrate sa hukbong sandatahan ng Pilipinas o AFP at Pulisya PNP. Nabigyan ng pagkakataon ang mga lider ng rebelde na mamuno sa gobyerno. Magandang
araw, ako si Danis Isel Barrientos at sa paksang ito ay tatalakayin natin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro 2014. Ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB ay kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front or MILF upang wakasan ang matagal na problema sa Mindanao. Nakatutok ito sa pagbibigay ng mas malawak na otonomiya, pagrespeto sa karapatan ng mga Bangsamoro at makatarungang pamamahala. Batay ito sa prinsipyo ng kapayapaan, katarungan, inklusibong pag-unlad at self-governance. Pagpapanday tungo sa BARMM. Sa pamamagitan ng CAB or CAB, nabuo ang Bangsamoro Organic Law, BOL, na nagsilbing legal na batayan para sa paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Naging daan ito sa pagbuo ng mga traditional body tulad ng Bangsamoro Transition Commission, BTC. Sa prosesong ito, unti-unting nailipat sa Bangsamoro government ang kapangyarihan upang makapagsimula sila ng sariling pamamahala. Ano kaya ang kahalagahan nito? Mahalaga ang CAB dahil nagbukas ito na oportunidad para sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Nakatulong ito upang mabawasan ang kaharasan at bigyan ng matatag na sistema ng pamahalaan ang mga Moro. Pinahusay din ito ang ekonomiya, edukasyon at serbisyo sa relihiyon na nagdudulot ng mas maayos at mapayapang pamumuhay sa mga mamamayan. Pagsusuri sa epekto at kahalagahan ng mga peace agreements. Magandang araw, ako po si Angeline Jesmo at ngayon papaliwanag po natin o sa paksang ito ay papaliwanag ko ang pagsusuri sa epekto at kahalagahan ng mga peace agreement. Magsimula po tayo na isipin na ang Mindanao ay isang bahay na naghahangad o nangangarap ng kapayapaan. So sa loob ng maraming taon, may mga sigalot, hindi pagkakaintindihan at armadong labanan. Ngunit dumating ang panahon na napag-isip-isip o napagdesisyonan ng pamahalaan at MILF na maghanap ng tunay na solusyon para dito. Dito po papasok o nagsimula ang peace agreements na unti-unting nagbago sa takbo ng Bangsamoro. Bago po ang lahat, ano nga ba ang BARM? So, ang BARM o BARMM ay naitatag sa mapamagitan ng Bangsamoro Organic Law bilang bunga ng kasunduan ng gobyerno at MILF, gaya nga ng nasabi ko kanina. So, nagbibigay ito ng tunay na otonomiya, mas malakas na representasyon sa pamahalaan at nagbukas ito ng pinto para sa mapayapang pampolitikang transisyon. So, mula sa mga armadong pakikibaka tungo sa demokratikong proseso. So, dahil nga dito sa BARMM, habang mas umaayos yung pamamahala, unti-unting humupa yung mga putukan, maraming MILF fighters ang nagsukot ng kanilang armas sa proseso ng decommissioning na parang pagbitaw sa mga lumang galit para makapagsimula ng bagong buhay. So, kahit yung mga yung mga matagal ng alitan sa mga angkan o tinatawag nilang rido ay unti-unti ring naresolba. So, dahil dito, mas naramdaman ng mga tao ang kaligtasan at ang dating takot ay napalitan na ng pag-asa. So, dahil nga mas ligtas at mas maayos ang pamamahala, dito papasok yung pag-unlad sa ekonomiya at serbisyo. So, dumagsa yung mga negosyante, yung mga namumuhunan, maraming mga proyekto ang itinayo, katulad na lamang ng mga paaralan, kalsada, health centers, yung mga bagay na kailangan naman talaga at hinihintay ng komunidad. So, ang ekonomiya nila ay parang tanim noon na hindi tumutubo, ngunit dahil dito ay unti-unti nang sumisigla at namumunga. Mas umunlad ang ekonomiya nila sa madaling salita dahil dito sa kapayapaan na to o peace agreement. So, pero tulad nga naman ng anumang tahanan, wala namang perpekto. So, may mga silid pa rin kailangang ayusin, mga bahagi ng kasunduan na hindi pa tapos, gaya na lang ng amnesty at reintegration program. May mga ilan din na nawawalan pa rin ng tiwala dahil may ilang pangakong hindi pa natutupad.
lahat naman tayo, kung tayo ay pinangakuan at hindi pa natutupad hanggang ngayon, magkakaroon tayo ng pagdududa. So, kaya't kailangan ng higit pang pagtutulungan ng BARMM at national government para mapatatag ang pamumuno at serbisyo. So, sa kabuuan po, napakahalaga nitong peace agreements para sa Bangsamoro dahil nagbibigay ito ng mekanismo para sa tunay na otonomiya, seguridad, kaunlaran. So marami pang mga positibong resulta to. Mas naging tahimik ang kanilang komunidad, pag-unlad ng negosyo, pagtaas ng serbisyong panlipunan. Ngunit gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi pa rin natatapos ang paglalakbay. Kailangan ng patuloy na pagpapatupad, pagbubuo ng tiwala, suporta para sa mga komunidad upang matiyak na ang kapayapaan ay hindi lamang isang papel o isang dokumento kundi pang-araw-araw na karanasan ng mga tao sa BARMM. So muli, ako po si Angeline Jesmo at sinasabi na ang kapayapaan ay hindi natapos sa kasunduan kundi sa tuloy-tuloy na pagtutulungan. Maraming salamat po. Mahusay! Binabati kita. Natapos mo na ang aralin ito tungkol sa kasunduang pangkapayapaan ng pamahalaan at mga Pilipinong Muslim. Naway nagbigay ito sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa halaga ng dialogo, respeto at pagkakaisa sa ating bansa. Sana'y magsilbing paalala na ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa kasunduan, kundi sa puso ng mga taong marunong unawa. Sapagkat kapag may paggalang at pag-asa, kahit ang pinakamalalim na sugat ng kasaysayan ay maaaring maghilom. Kung may nais ka pang linawin o itanong, huwag mag-atubiling i-comment lamang ito sa ibaba ng ating video channel. Maraming salamat sa pakikinig at pakikiisa. Hanggang sa muli, paalam!